Sa isang maliit na baryo sa Quezon, namumuhay si Alberto, isang ulilang binata na pinalaki ng kanyang lola Miding. Likas na mabait at masipag si Alberto. Kahit hindi nakatapos ng kolehiyo, hindi siya nawala ng pangarap na makahanap ng marangal na trabaho sa Maynila. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Emer, nagtungo siya sa syudad dala ang kaunting ipon at isang lumang envelope ng mga dokumento. Ang baryo nila ay tahimik at payapa. Doon natutunan ni Alberto ang kahalagahan ng respeto, pakikisama, at pagiging tapat. Ngunit habang lumalaki siya, nararamdaman niyang hindi siya nababagay sa pananatili sa baryo habang lumilipas ang mga taon. May hinahanap ang puso niya, isang pagkakataong magpakitang gilas, makamit ang tagumpay, at makapagsimula ng panibagong yugto sa buhay. Sa araw ng kanyang pag-alis, binigyan siya ni Lola Miding ng isang lumang rosaryo. Hindi ito proteksyon, apo, anang matanda, kundi paalala na kahit sa kahirapan, piliin mong maging mabuti. Pagdating sa Maynila, agad niyang naramdaman ang bigat ng lungsod, masikip, maingay, at puno ng taong nag-uunahan sa oportunidad. Sa pila ng aplikante sa labas ng De La Torre Corporation, napansin niya agad ang mga mas may porma, mga nakasuot ng mamahaling barong, at may mga makikintab na sapatos. Karamihan sa kanila'y may dalang rekomendasyon mula sa kilalang tao. Pre, bulong ng isang aplikanteng matangkad, si Dino. Wala kang chance dito kung wala kang padrino. Oo nga, sabat ng isa pa, si Carla, isang babaeng matare at sosyalera. Dapat mag-apply ka sa palengke, hindi dito. Napangiti lang si Alberto. Hindi siya pumatol. Sa halip, iniisip niya ang bili ng kanyang lola. Sa likod ng gusali, nakita niyang may matandang naglilinis ng sapatos. Marungis ito, may sugat sa paa, at halatang gutom. Habang karamihan ay umiiwas sa matanda, si Alberto ay lumapit, inalok ito ng baong tinapay at tubig, at tinulungan pa nitong pulutin ang mga gamit ng malaglagan ito ng kahon ng panglinis. Salamat Iho, wika ng matanda. Anong pangalan mo? Alberto po, sagot niya sabay ngiti. Nagbabaka sakali po akong matanggap bilang janitor. Janitor, ulit ng matanda na tila may iniisip. Tinandaan niya ang mukha ni Alberto, sabay ng mahiwagang ngiti. Mula roon ay magsisimula ang isang kwento ng kabutihan, inggit, pagtataksil, at tagumpay. Sa mundong puno ng pakitang tao at pabor, may isang aplikanteng pipiliing manatiling mabuti kahit mukhang walang kapalit. Isang linggo ang lumipas bago tumanggap si Alberto ng tawag mula sa HR ng De La Torre Corporation. Inanyayahan siyang bumalik para sa oryentasyon ng mga bagong tauhan. Kasama sa listahan ang kanyang pangalan, ngunit sa posisyon bilang janitor. Wala siyang pakialam kung mababa ito sa tingin ng iba. Ang mahalagay marangal, legal, at may kita. Sa kanyang unang araw, sinalubong siya ng isang lalaking matigas ang mukha, si Ginoong Lucero, ang hepe ng Maintenance Department. Ikaw si Alberto. Diyan ka muna. Makikilala mo rin ang ibang trabahador mamaya. Basta tandaan mo, dito, walang palusot. Kung tamad ka, layas ka. Sa staff room, sinalubong siya ng malamig na tingin mula sa ilang mga katrabaho. Ang pinakamaingay sa lahat ay si Romel, isang matagal ng janitor na mahilig magbida. Tignan mo to, ani Romel habang humihigop ng kape, probinsyano. Siguradong pape ni bossing to. Akala mo kung sinong matino. Baka hindi marunong gumamit ng mop. Sumabat naman si Liza, isang sekretaryang kilalang mahilig manayra ng mabababa ang posisyon, yang si Alberto. Siya yung nakita ko dati nakausap yung matandang tagalinis sa labas. Siguro kamag-anak kon, kaya nakapasok. Ngunit walang imak si Alberto. Tahimik siyang nagsimula sa kanyang tungkulin, nagwalas, nagmop, naglinis ng mga banyo, at palaging may ngiti. Araw-araw siyang maagang pumapasok at huling umuwi. Kahit inaapi at pinagtatawanan, nanatili siyang kalmado. Hanggang isang araw, habang naglilinis siya ng opisina sa itaas, napansin niyang naruroon ang matandang tagalinis, si Mang Pulong. Ngunit ngayon, naka-Amerikana ito, kasama ang ilang opisyal ng kumpanya. Laking gulat niya nang marinig ang pagtawag ng mga tao sa matanda, Sir Pablo. Napalunok si Alberto. Siya pala ang may-ari. Ngumiti si Mang Pulong at kinindatan siya. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kwento. Habang unti-unti siyang napapalapit kay Sir Pablo, mas lalong tumitindi ang inggit at galit ng mga kontrabida sa paligid.
Simula nang mapansin ng mga empleyado na tila may espesyal na ugnayan si Alberto kay Sir Pablo, lumala ang intriga sa loob ng opisina. Ang simpleng ngiti ng matandang may-ari kay Alberto ay naging mitya ng tsismis at inggit na lalo pang pinag-alab ng mga taong sanay sa sipsipan at palakasan. Hay nako, obvious na may tinatago si Alberto. Imagine mo, janitor lang pero sinusundo ni Sir Pablo sa rooftop. Anong meron? Bulalas ni Liza habang nagkukwentuhan sa pantry. Nako, baka anak sa labas. Singit ni Romel, sabay tawa. O baka naman, lagay-lagay ang galawan. Di ba uso yan ngayon? Ngunit ang pinakadelikado sa lahat ay si Ginoong Lucero. Tahimik man ito sa umpisa, napapansin niyang unti-unting nababawasan ang kanyang kapangyarihan tuwing nagpapakita si Sir Pablo. At ang madalas nitong kausap, ang janitor na si Alberto. Sa isang tagpong hindi inaasahan, habang naglilinis si Alberto ng hallway, bigla siyang tinapunan ni Lucero ng inuming tsokolate na sinadyang ibuhos sa sahig. Ops! Mukhang may hindi nakatingin, sarkastikong sabi ng hepe. Linisin mo yan. Baka madula siyang mga bisita natin. Tahimik na yumuko si Alberto, pinulot ang mop, at nilinis ang sahig. Hindi niya pinatulan ang insulto. Ngunit sa isang sulok, may lihim na nakamasid, si Sir Pablo. Sa kanyang anyong simpleng matanda, hindi siya namumukhaan ng marami kapag walang suot na Amerikana. Kitang-kita niya ang panlalait at ang kabutihang ipinapakita ni Alberto sa kabila ng pang-aapi. Isang linggo ang lumipas. Dahil sa kanyang kasipagan, pinagkatiwalaan si Alberto na linisin ang opisina ni Sir Pablo. Doon niya nakita ang isang lumang larawan, isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng maliit na shoe shining stand. Sa likod ng larawan, may nakasulat, ang tunay na ginto ay nasa puso, hindi sa sapatos. Habang pinupunasan niya ang frame, dumating si Sir Pablo. Ay ho, naalala mo pa ba ang araw na binigyan mo ako ng tinapay? Opo, sir. Hindi ko po inakalang kayo pala iyon. Ngumiti si Sir Pablo. Marami akong nakikita sa kumpanya, Alberto. At karamihan, magagaling, pero hindi lahat, mabubuti. Ikaw, hindi mo alam kung sino ako noon, pero pinili mong tumulong. Hindi mo man nakikita at napapansin, pero kitang-kita ko ang pagkatao mo. Nag-init ang tenga ni Alberto sa hiya at tuwa. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Simula ngayon, dagdag ni Sir Pablo, bibigyan kita ng bagong tungkulin. Hindi lang bilang janitor. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan sa isang proyektong espesyal. Ngunit sa likod ng pinto, palihim na nakikinig si Ginoong Lucero. At doon siya nagpasya, hindi niya hahayaang maaga ng isang besurero ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Hindi nagtagal, nilalagnat na si Alberto dahil sa isang misteryosong sakit. Sa loob ng ilang araw, pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga, nananakit ang kanyang katawan, at parang nawawalan siya ng lakas. Ngunit hindi siya pumayag na magpahinga ng matagal. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng katatagan sa trabaho, lalo na ngayong may espesyal siyang responsibilidad. Ngunit may isang bagay na hindi niya alam, sa likod ng kanyang pagkakasakit ay ang lihim na paninira ni Ginoong Lucero. Isang gabi, habang nag-iikot ang mga gwardya sa gusali, palihim na nilagyan ni Lucero ng nakalalasan na inumin ang baso ni Alberto sa staff room. Sa plano niya, kapag nalasan na si Alberto, siya ang lalabas na, bayani, na magliligtas sa kumpanya mula sa, hindi mapagkakatiwalaang empleyado. Kinabukasan, napansin ni Mang Pulong ang pagkakaiba kay Alberto. Dali-dali niyang inutusan ang HR na ipacheck si Alberto sa ospital. Dito nalaman na may traces ng lason sa dugo ni Alberto. Nagulat ang lahat, lalo na si Lucero, na palihim na nanlaki ang mga mata ng mabatid na may ebidensya laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatiling matatag si Alberto. Sa ospital, dumalaw si Sir Pablo. Alberto, sabi niya, ito ay pagsubok lamang. Huwag kang matakot, gagawin natin ang lahat para maprotektahan ka. Sinabi ni Alberto na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan ang kanyang sarili at naipaglalaban ang tama. Samantala, si Romel at Liza ay nakipagtulungan kay Lucero upang dagdagan ang paninira kay Alberto. Pinakalat nila ang mga maling balita na si Alberto ay may koneksyon sa matandang may-ari dahil sa panlilinlang at siya raw ay nang-iintriga para makuha ang mas magagandang posisyon.
Ngunit isang gabi, sa isang tagpong lihim na pinag-uusapan ng mga kontrabida, narinig ni Alberto ang kanilang mga plano. Hindi natin hahayaang makalimutan ni Sir Pablo kung sino talaga ang nagdala ng pera dito, sabi ni Liza. Correct, tugon ni Lucero. Kung mapatalsik natin si Alberto, mananatili tayo sa taas. At lahat ng plano niya, pupuksain ko. Hindi alam ng lahat na si Mang Pulong ay tahimik na pinapanood ang lahat. Sa kanyang puso, nag-aalala siya para kay Alberto, para sa kabutihang ipinakita nito. Kaya't naghanda siya ng isang sorpresa na magpapabago ng takbo ng lahat. Ilang araw ang lumipas mula nang lumabas si Alberto sa ospital. Kahit mahina pa, unti-unti siyang bumalik sa trabaho. Ramdam niya ang malamig na mga titig at hindi pagkatiwala ng iba, pero mas pinili niyang magpakumbaba. Isang gabi, habang papasok na siya sa gusali para mag-overnight cleaning shift, nakatanggap siya ng isang lihim na tawag mula kay Mang Pulong. Alberto, puntahan mo ako sa rooftop ng gusali. May ipapakita akong mahalaga, wika ng matanda sa telepono. Dala ang kanyang 3 gamit sa trabaho, mabilis na umakyat si Alberto sa itaas ng gusali. Pagdating niya, nagulat siya nang makita si Mang Pulong na hindi na tagalinis ng sapatos, suot nito ang isang elegante at maayos na Amerikana. Alberto, simula ng matanda, panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Ikwinento ni Mang Pulong na siya pala ang tunay na may-ari ng De La Torre Corporation. Matagal na niyang gustong malaman kung sino ang may tunay na puso sa kumpanya, hindi ang mga naghahanap ng kapakinabangan o pabor. Ikaw lang ang nagpakita ng kabutihan sa akin, kahit hindi mo alam kung sino ako. Hindi mo ako inisip bilang mayaman o makapangyarihan. Ginawa mo ang tama kahit mahirap ang sitwasyon mo, ani Mang Pulong. Sa likod ng mga intriga at paninira, siya ang liwanag na nagpatunay na may tunay na pag-asa ang kumpanya. Ngayon, hindi ka lang magtatrabaho bilang janitor. May tiwala ako sa iyo. Magsisimula ka bilang assistant ko. Sasamahan kita sa mga pagpupulong, tutulong sa pagpapaayos ng kumpanya. Pero kailangan mong maging matatag. Hindi magiging madali. Napuno ng saya at pasasalamat si Alberto. Hindi niya inasahan na ang simpleng pagtulong niya kay Mang Pulong ay magbubukas ng ganitong pagkakataon. Ngunit sa likod ng kanilang pag-uusap, nakatago ang panganib. Si Lucero, kasama si Romel at Liza, ay patuloy na nagbabalak. Hindi pa tapos ang kanilang laro. Kinabukasan, ipinatawag ni Mang Pulong si Lucero sa kanyang opisina. Alam ko ang mga ginagawa mo, Lucero. Itigil mo na ito o ako ang magpapatalsik sa'yo, mariing babala ng matanda. Ngunit hindi natuwa si Lucero. Paano mo malalaman? Walang ebidensya, wika niya. May ebidensya na, sagot ni Mang Pulong na nakangiti. Si Alberto ay kasama ko na ngayon. Panghuli, nalamangan ni Alberto ang mga kontrabida, hindi dahil sa lakas o pera, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Muling sumikat ang araw sa De La Torre Corporation, ngunit hindi pa rin mawawala ang mga anino ng nakaraan. Bagamat pinalitan na ni Mang Pulong bilang may-ari ang lumang sistema, patuloy na nagpapakita ng kanilang masasamang ugali sina Lucero, Romel, at Liza. Hindi nila matanggap na may isang probinsyano, isang janitor pa nga, ang nakatanggap ng tiwala at posisyon mula sa may-ari. Isang umaga, habang abala si Alberto sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina ni Mang Pulong, lumapit si Liza na may inggit. Alberto, nabalitaan ko na ang promosyon mo, sabi nito na may halong pang-aasar. Siguro kailangan mong malaman kung sino talaga ang mga tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Hindi puro ngiti lang ang laban dito. Hindi pinansin ni Alberto ang pang-iinsulto. Alam niyang mas marami pang pagsubok ang darating. Isang gabi, habang wala na sa oras ng trabaho, nakatanggap si Alberto ng text message na nagbabanta na aalisin siya sa posisyon at ibabalik sa pagiging ordinaryong janitor. Hindi ito ang una niyang natanggap, ngunit ngayon, ramdam niya ang bigat ng mga salita. Nagdesisyon siyang kumonsulte kay Mang Pulong. Sir Pablo, may mga gustong sirain ang mga plano natin, paliwanag ni Alberto. Hindi nila ako gusto. Ngumiti si Mang Pulong. Alberto, may mga tao talagang di gusto ang pagbabago, lalo na pag naglalakad tayo sa daang hindi nila naiintindihan. Pero di kita iiwan. Ipinakita ni Mang Pulong ang isang lihim na kwarto sa likod ng opisina, isang maliit na command center kung saan makikita ang CCTV footage at iba pang impormasyon tungkol sa mga empleyado.
Dito natin malalaman ang mga tunay na intensyon, sabi ng matanda. Kasama mo ako sa laban na ito. Mula noon, mas naging maingat si Alberto. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipakita ang kanyang dedikasyon at pagsisikap. Isang araw, sa isang pagpupulong ng mga empleyado, hinarap ni Alberto ang mga kontrabida. Ako ay isang probinsyano, pero hindi ako mangmang. Nandito ako hindi dahil sa swerte o padrino, kundi dahil sa sipag at puso, wika niya ng may tapang. Kung gusto ninyong sirain ang kumpanya, maaari ninyong gawin iyon sa sarili ninyo. Pero ako, mananatili akong tapat. Napailing si Liza at Lucero, habang may mga tumingin kay Alberto na tila hinahangaan ang kanyang tapang. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, may isang bagong umaga para kay Alberto. Pagkatapos ng matapang na harapang iyon, ramdam ni Alberto na mas tumindi ang galit at paninira ng mga kontrabida. Hindi na nila siya pinapahintulutang makahinga ng maluwag sa loob ng kumpanya. Isang gabi, habang papauwi si Alberto, nilapitan siya ni Romel sa madilim na sulok ng parking area. Alam mo pre, hindi ka namin gusto rito. At gagawin namin ang lahat para mawala ka, banta nito na may nakikitang inggit sa mga mata. Hindi natakot si Alberto. Kung iyon ang gusto nyo, handa akong ipaglaban ang sarili ko ng tapat. Pero hindi lang sila ang may lihim na plano. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, may isang grupo ng mga dating aplikante na hindi natanggap, pinamumunuan ni Dino at Carla, na nag-uusap kung paano nila susubukang sirain ang reputasyon ni Alberto. Hindi siya bagay dito, ani Dino. Kailangan natin siyang patalsikan. Pero paano? Tanong ni Carla. Walang ebidensyang masasabi laban sa kanya. May paraan lagi. May mga lihim na kailangang malaman, sagot ni Dino habang ngumiti ng mapanlinlang. Sa loob ng kumpanya, si Mang Pulong ay nagpatuloy sa pagtulong kay Alberto. Alam mo, hindi lahat ng laban ay nakikita, sabi niya isang araw habang nag-uusap sila sa kanyang opisina. Kailangan nating maging matalino, magplano, at magtiwala sa mga tamang tao. Sinimulan nilang mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga mapanlinlang na katrabaho at aplikante. Kasama si Liza na unti-unting nagbago dahil nakita niya ang tunay na pagkatao ni Alberto. Sa kabila ng lahat, nanatili si Alberto sa kanyang prinsipyo, katapatan, kasipagan, at kabutihan ang susi sa tagumpay. Isang hapon, habang naglalakad si Alberto papasok sa opisina ni Mang Pulong, napansin niya ang kakaibang ngiti sa mukha ng matanda. May sasabihin ako sa'yo, Alberto, panimula ni Mang Pulong habang iniabot ang isang lumang susi na may ukit na logo ng kumpanya. Sir Pablo, ano po ito? Tanong ni Alberto, puno ng kuryosidad. Ito ang susi ng lumang kwarto sa basement. Doon itinago ang mga dokumento at lihim tungkol sa kumpanya mula pa noong panahon ng aking mga ninuno. May isang bagay akong gustong ipakita sa'yo na makakatulong sa laban natin sa mga naisirain ang kumpanya. Dinala ni Mang Pulong si Alberto sa madilim at maalikabok na basement ng gusali. Doon, binuksan niya ang isang matibay na kahon na puno ng mga lumang papel, larawan, at sertipiko ng pagmamay-ari. Habang binubuklat ang mga dokumento, naikwento ni Mang Pulong ang tunay na kasaysayan ng De La Torre Corporation, isang kumpanyang itinayo ng kanyang pamilya upang makatulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga tulad ni Alberto. Dahil sa kabutihan ng puso mo, nakita kitang karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang ito. Ngunit may mga tao sa loob ng kumpanya na nais sirain ang ating mga pangarap, sabi ni Mang Pulong. Ikaw ang susi, Alberto. Hindi dahil sa posisyon mo, kundi dahil sa iyong integridad. Naramdaman ni Alberto ang bigat at lalim ng responsibilidad na nakasalalay sa kanyang mga balikat. Handa po akong gawin ang lahat para sa kumpanya, sir, sagot niya ng may tapang. Ngunit hindi lang sila ang may lihim. Sa likod ng mga dilim, patuloy ang mga kontrabida sa kanilang mga pang-aalipusta at pagsubok na pabagsakin si Alberto. Ilang araw pagkatapos ng lihim na pag-uusap nila ni Mang Pulong, mas lalong naging mapanira ang mga katrabaho kay Alberto. Si Romel ay hindi napapagod sa paninirang puri at pagsubok na sirain ang kanyang reputasyon. Minsan, ginulo nito ang ilang gamit sa opisina na si Alberto ang laging nag-aasikaso, upang mapagbintangan siyang tamad at pabaya. Isang araw, habang naglilinis si Alberto ng isang conference room, napansin niyang nakatanaw sa bintana si Liza, ang dating Mata Ray na sekretarya.
Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may malalim na iniisip siya. Nilapitan ni Alberto si Liza ng mag-isa. Ano ang problema, Liza? Mukhang may mabigat kang iniisip, tanong ni Alberto ng mahinahon. Hindi agad sumagot si Liza. Matapos ang ilang saglit, nagbukas ito ng kanyang puso. Alberto, hindi madali dito. Minsan, nakakahiya ang mga ginagawa ng ibang tao sa trabaho. Pero nakita ko kung gaano ka katapat at kasipag. Hindi lahat ng tao dito ay tulad nila Romel o Dino. Nagulat si Alberto sa sinabi ni Liza. Salamat, Liza. Kailangan natin ng mga kaalyado para mabago ang sitwasyon. Simula noon, naging kaibigan at taga-suporta ni Alberto si Liza. Siya ang tumulong upang maipasa ang mga reklamo at obserbasyon kay Mang Pulong nang hindi napapansin ng iba. Ngunit hindi titigil ang mga kontrabida. Isang gabi, may nagtangkang sirain ang mga gamit ni Alberto sa loob ng bodega. Nasilip ito ni Mang Pulong habang nagbabantay sa kumpanya. Ano ba yan? Hindi ako papayag na hamakin ang taong ito, wika ni Mang Pulong habang tinutulungan si Alberto mag-ayos ng nagawang kalokohan. Sir Pablo, salamat po sa suporta. Hindi ako susuko, tugon ni Alberto na puno ng determinasyon. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ng lahat na isang bagong laban ang nagsisimula. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang pag-asa, dahil sa pagkakaibigan, katapatan, at tapang. Lumipas ang ilang linggo, at ang laban ni Alberto ay nagsimulang magbunga. Sa tulong ni Liza, nakalikom sila ng mga ebidensya tungkol sa mga katiwalian sa loob ng kumpanya, partikular na ang mga balak ng ilang empleyado tulad ni Dino at Romel na sirain ang reputasyon ni Alberto upang mapasakamay nila ang posisyon niya. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagpupulong si Mang Pulong kasama ang mga manager at empleyado. Dito, inilahad ni Alberto ang mga nakalap na impormasyon, mga dokumento at litrato ng mga ginawang sabotahe at paninira. Hindi makapaniwala si Dino nang marinig ang mga ebidensyang iyon. Si Romel naman ay pilit na nagtatangkang ipagtanggol ang sarili ngunit nagkahiwalay na ang mga tagapakinig sa kanyang panig. Marami na ang nagsimulang magduda at kumampi kay Alberto dahil sa katapatan at tapang niyang ipagtanggol ang kumpanya. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Mang Pulong si Alberto at pinatnubayan siya, nakikita ko ang tunay na leader sa'yo, Alberto. Hindi ito tungkol sa katayuan mo, kundi sa puso mo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang mga kontrabida ay patuloy na nagbubuo ng mga lihim na plano upang ibagsak si Alberto. Nasa atin ang kumpanyang ito, at hindi natin papayagang manaira ang mga ito. Sigaw ni Mang Pulong na puno ng determinasyon. Sa kabila ng lahat, mas naging matatag si Alberto. Hindi lamang siya tinanggap sa kumpanya, kundi naging haligi rin ng pagbabago. Ang isang probinsya nung walang koneksyon ay naging simbolo ng katapatan at pagsusumikap. Hindi nagtagal mula sa kanyang unang tagumpay, naramdaman ni Alberto na may mas malalaking pagsubok na paparating. Ang mga kontrabida, lalo na si Dino at Romel, ay hindi lamang nagbitiw ng salita, nagsimula na silang magplano ng mas matinding paninira at pagtataksil. Isang gabi, habang pauwi si Alberto mula sa trabaho, may isang sasakyan na dumaan ng mabilis at nilapitan siya ng dalawang lalaking may masamang mukha. Anong ginagawa mo dito, bagong janitor? Mas mabuting mag-ingat ka, banta ng isa sa mga lalaki bago sila mabilis na sumakay sa sasakyan at umalis. Nakita ni Alberto ito bilang babala, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo pa siyang naengganyong ipaglaban ang kanyang dangal. Sa kabilang banda, si Liza ay naatasan ng mas mataas na posisyon sa kumpanya at nagbigay ng malaking tulong sa mga empleyadong tulad ni Alberto. Ngunit dahil sa kanyang pag-angat, nakaranas din siya ng mga bagong pagsubok at intriga mula sa ibang mga opisyal. Samantala, si Mang Pulong, bagamat may edad na, ay patuloy na nagtuturo kay Alberto ng mga leksyon sa buhay at pamumuno. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman, kundi sa katapatan at malasakit sa kapwa, palagi niyang paalala. Habang dumarami ang pagsubok, mas lalo ring lumalalim ang pagkakaibigan nina Alberto at Liza. Ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nagiging pundasyon ng pagbabago sa buong kumpanya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mas malalim na lihim si Mang Pulong na hindi pa inihahayag, isang lihim na magbabago ng takbo ng buhay ni Alberto ng lubusan. Isang araw, habang naglilinis si Alberto sa opisina ni Mang Pulong, napansin niyang tila may dala itong mabigat na iniisip ang matanda.
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tinawag siya ni Mang Pulong sa tabi. Alberto, simula ng matanda, may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Hindi ko nais na malaman ito ng lahat, kaya ako ang magsasabi sa'yo muna. Napatingin si Alberto ng seryoso. Ano po iyon, Sir Pablo? Hindi lahat ng nakikita mo ay katotohanan, paalala ni Mang Pulong. Alam ko ang hirap na dinaanan mo upang makarating dito, kaya gusto kong malaman mo na hindi ito isang ordinaryong kumpanya. Huminga ng malalim si Mang Pulong bago ipagpatuloy. Ako ang tunay na may-ari ng De La Torre Corporation. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, marami akong nais itago sa mga tao sa paligid ko, mga lihim na maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya, at sa akin. Napakunot ang noo ni Alberto. Bakit po ninyo ito sinasabi sa akin? Dahil nakita ko sa iyo ang katapatan at puso na bihira sa panahon ngayon, paliwanag ni Mang Pulong. Ipinakita mo ang tunay na diwa ng pagiging mabuting tao kahit sa harap ng pagsubok at paninira. Kaya nais kitang tulungan na maging bahagi ng pagbabago dito. Nagulat si Alberto at hindi maiwasang mapangiti. Salamat po, Sir Pablo. Hindi po kayo mabibigo. Ngunit habang nag-uusap sila, hindi nila alam na may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa malayo, mga mata ng mga taong nagbabalak na sirain si Alberto at ang mga plano ni Mang Pulong. Makalipas ang ilang araw mula sa pag-uusap ni Alberto at Mang Pulong, unti-unting lumalakas ang hangin ng pagbabago sa loob ng De La Torre Corporation. Si Alberto, bagamat janitor lamang, ay naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang integridad at sipag. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pag-usbong. Si Dino at Romel, na labis na naiinis sa tagumpay ni Alberto, ay nagtipon upang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Hindi natin pwedeng pabayaan si Alberto. Kung patuloy siyang lalakas ang loob, mawawala ang kontrol natin dito, galit na bulong ni Dino. Kailangan natin siyang pabagsakin, sagot ni Romel. At gagamitin natin lahat ng paraan. Sa kabilang dako, si Liza ay nakatanggap ng lihim na impormasyon na may malalaking kontrata ang kumpanya na hindi ayon sa tama. Nais niyang ipaalam ito kay Mang Pulong ngunit tinatakot siya ng mga taong nakapaligid sa opisina. Samantala, si Alberto ay napansin na tila may sumusubaybay sa kanya. Isang gabi, habang pauwi siya, may isang babaeng hindi kilala ang lumapit sa kanya at nagbigay ng isang sulat. Alberto, mag-ingat ka. May mga taong ayaw sa'yo dito, ang simpleng mensahe sa sulat. Napaungol si Alberto sa takot at pag-aalala. Ngunit sa kabila nito, lalo pa niyang napagtibay ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang tama. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Sa araw-araw na pagtatrabaho sa De La Torre Corporation, unti-unting lumalabas ang mga lihim at panlilinlang na ipinupukol kay Alberto. Hindi na lamang siya tinutulungan ng iba pang mga katrabaho kundi pinagsasabay-sabay pang nilalay at sinisinungalingan. Isang umaga, habang naglilinis si Alberto sa may lobby, nilapitan siya ni Carla, ang babaeng matare at traidor. Aba, si Alberto. Akala mo yata malinis ang reputasyon mo, sabay tawa ni Carla habang hawak ang isang nakakalat na basura sa sahig. May nakakita kasi sa akin na nagtapon ka ng mga gamit ng kumpanya sa basurahan ng hindi tama. Hindi ba yan katulad ng pagiging tamad at mapanlinlang? Napabuntong hininga si Alberto at pinilit magkontrol sa emosyon. Hindi po iyon totoo. Palagi akong nagsusumikap gawin ng maayos ang trabaho ko. Ngunit hindi lang iyon ang mga laban na kanyang hinarap. Si Dino at Romel ay nagpaplano na rin ng isang malaking patibong upang tuluyang mapahamak si Alberto. Isang gabi, habang si Alberto ay naglilinis ng mga kagamitan sa warehouse, may tinagang malalakas na tunog ng kalusko sa likod niya. Sa paglingon, nakita niya sina Dino at Romel na may dalang mga kahon na nakatakdang itapon sa warehouse para saran siya. Alberto, ikaw ang sisihin namin kapag nalugi ang kumpanya, banta ni Dino. Ngunit bago pa man nila maisigawa ang plano, dumating si Mang Pulong na kasama ang ilang security guard. Napigilan ang gulo. Hindi ninyo siya malalampasan basta-basta, mariing paalala ni Mang Pulong sa mga kontrabida. Si Alberto, bagamat pagod at sunod-sunod ang pagsubok, ay hindi bumitaw. Alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng taong pinagsasapalaran ang kanilang buhay sa kumpanya. Kinabukasan, ang buong opisina ay ginalugad ng balita tungkol sa mga insidenteng naganap sa warehouse.
Hindi na may tatago pa ang mga maling gawain ni Dino at Romel, pati na rin ang mga panlilinlang ni Carla. Sa isang biglaang pagpupulong, ipinatawag ni Mang Pulong ang lahat ng empleyado. Alam ko na ang mga nangyayari dito. Hindi ko hahayaan na masira ang integridad ng kumpanyang ito dahil sa mga tiwali, mahigpit na wika ni Mang Pulong. Simula ngayon, may bagong sistema tayo upang masigurong ang bawat empleyado ay may patas na pagtrato at ang mga mali ay mananagot. Dahil dito, unti-unting nagbago ang klima sa kumpanya. Nawala ang mga intriga at unti-unting nagkaroon ng respeto sa isa't isa. Si Alberto ay hinangaan hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil sa kanyang puso. Isang araw, nilapitan siya ni Mang Pulong sa kanyang likod ng opisina. Alberto, nakita ko ang iyong kabutihan at katapatan. Gusto kitang bigyan ng pagkakataong umangat sa kumpanya. Hindi lamang bilang janitor, kundi bilang isa sa mga tagapamahala sa maintenance, sinabi nito na may ngiti. Napaluha si Alberto. Hindi niya inaasahan ang ganitong biyaya. Maraming salamat po, Sir Pablo. Hindi ko po ito makakamit kung hindi dahil sa mga aral ng aking lola at sa tulong ninyo, sagot ni Alberto. Sa huli, ang mabuting puso ni Alberto ay nagbunga ng tagumpay. Napatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa estado ng tao o posisyon, kundi sa katapatan at malasakit sa kapwa.